ating Building Bridges Leadership Training, yung temang Anointed to Build. Praise God that we are all builders. Tunay nga, napakabuti ang Diyos na tayo lahat ay Kanyang binago para pagpapalat tayo sa Kanyang kaharian. So sa hapong ito, ako po ay samahan niyo sa paghahayag ng salita ng Diyos na nawa kayo man din ay makapulot ng mga maraming lessons para ang buhay natin ay maging kalugod-lugod at kagamit-gamit sa pagpapatupad ng kalooban ng ating Diyos amang nasa langit. Praise God! At ito ay nahang sa unang Korinto sa chapter 3 verse 9. Sabi po dito ni Apostol Pablo kasi siyang sumulat ng aklat ng Corinthians. Sabi niya dito, for we are co-workers in God's service. You are God's building. Kung ating tutunghayan po ang salitang ito, lahat po tayo ay sama-samang isang manggagawa sa kaharian ng Diyos. Sabi nga sa Tagalog, sabi ni Apostol Pablo, kami ni Apolos ay nagtutulungan bilang mga manggagawa ng Diyos at kayo katulad ng bukirin na ipinasasaka sa amin ng Diyos. May lantulad din kayo sa isang gusali na kanyang itinatayo. Hallelujah! Mga kapatid, alam ko po na lahat tayo ay talagang hinipon ng Diyos na hindi lang tayo gumawa ayon sa Kanyang kagustuhan natin, subalit nandyan po yung kapuspusan, yung pagpahid ng kapangyarihan ng banal na Espiritu para hindi yung kagustuhan natin ang ating magawa. Because interdependent people combine their efforts with the efforts of others to achieve the greatest success ng kanilang ministry. Ako'y nagagalak sapagkat with the collaboration ng ating ginawang Building Bridges Leadership Training, marami po kaming natutunan. Salamat po sa Hub of Christ. Salamat po sa iyo, Pastor Dong, Pastor May, sa mga lahat ng mga leaders, lahat ng mga speakers. Kami po ay napagpala. Talagang hindi kami makag-get over sa naranasan naming presensya ng Diyos sa dinaos natin na conference sa Baguio City. So, we have to remain faithful talaga sa Panginoon because when God moves us, also His kingdom will continue to flourish, na maraming kaluluwa ang maakay sa Kanya. So if we create a loving community, sabi nga natin, yung mga bagong naakay, of course, they will love it, they will always long to have a fellowship. So, yan po yung gawin natin bilang mga lingkod ng Diyos na patuloy na ginagamit ng ating Panginoon sa pagpapalaganap ng Kanyang kalooban. So, the anointing of God will make a man to operate beyond natural level and to do supernatural things. Totoo po na hindi natin nagagawa. Sabi nga natin, from natural to supernatural, from ordinary to extraordinary. Hallelujah! Because of that anointing, sinasabi natin, it's because of God. Kaya sabi nga ni Sicaraya, di po ba, it's not by might nor by power, but by my Holy Spirit. Alam po natin na in the book of Genesis, sa Genesis 1:26, di po ba sabi ng Panginoon na let us make man in our own image according to our likeness. And sabi doon ay binigyan tayo ng dominion. Nung binabasa ko yung salitang ito, alam ko po na talagang ipinagkalob ng Diyos sa atin yung kanyang mga attributes. Pero aside from that, ito yung natanggap ko sa Panginoon na gusto niyang tayo lahat ay makatrabaho. Tayo ay mga co-workers niya sa kanyang kaharian. Kaya yung sinasabi natin, building bridges, salamat sa Panginoon. Subalit dahil sa kasalanan ng tao, lahat ng mga bagay na ito ay nawala. At dahil sa habag at biyaya ng Diyos, alam po natin na binigay niya ang kanyang anak na si Jesus na lahat ng ating gagawin ay patuloy na makita ang mga attributes ng ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Kaya kung ating magbibil po tayo sa pamilya man, sa trabaho man, sa ministry man, sa church man, ay laging si Lord Jesus Christ ang tinatawag nating pundasyon. Sapagkat sabi nga ni Pablo, di po ba, by the grace of God, I lay the foundation as a wise builder. Sabi niya, di po ba?
Sabi niya, someone else is building on it, but they must be very careful to build because there is no other foundation aside from what is already laid down, which is our Lord Jesus Christ. So ako po ay talagang nagpapasalamat sapagkat sa pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay ay patuloy niya tayong pinaparanas ng mga bagay na ang Diyos ang siyang patuloy na kumikilos sa atin. Alam po natin na ang ating Panginoong Hesus nung umakyat na siya sa langit, sabi niya, I will ask the Father to send the Holy Spirit that will guide you, that will teach you, that will remind you everything, sabi niya. Kaya ang ating Panginoon, alam po natin when He started also His ministry, di po ba? Sabi po ng Bible, He was full of the Holy Spirit. So yan po yung kailangan natin talaga, yung kapuspusan ng banal na Espiritu sa ating mga buhay para yung sinasabi natin, anointed to build, it's all from our loving God. When we say anointed, ito po yung pinahiran tayo, pinuspos tayo, yung mga lumang katangian natin ay kinuha ng banal na Espiritu para ito ay magamit natin yung bagong pagkatao natin sa pagbibuild natin sa kanyang tarian. Sabi nga sa salita ng Diyos, even our Lord Jesus Christ was anointed by the Holy Spirit and He went around doing good, sabi rito, and healing all who were under the power of the devil because God was with Him. So ganun po tayo mga kapatid, It's because of the power of the Holy Spirit, that's why we can continue to do the task that God has entrusted upon our lives. So ako'y nagpapasalamat sapagkat yung anointing na sinasabi natin ito, it will remain in us as we continue to entrust our lives to Him. God will use us mightily for His glory in His honor. Sabi nga ni John sa kanyang salita, the anointing you receive from Him remains in you. Oh, hallelujah. And you do not need anyone to teach you, sabi pa rito. But as His anointing teaches you about all things, and as that anointing is real, not counterfeit, sabi niya, just as it has taught you, remain in Him. Hallelujah. Mananatili po tayo. Salamat po, Pastor. Nung Pastor Rami, talagang nung sinabi niyo yung temang ito, sabi ko, Lord, thank you, thank you, thank you. That we can collaborate po, Sabi nga natin, talagang ang Diyos ang siyang patuloy na gumagamit sa atin. Kasi marami pang mga kaluluwa ang gusto niyang maakay din sa kanyang kaharian. Sabi nga sa Tagalog, kung tungkol naman sa inyo ang banal na Espiritu na tinanggap nyo kay Kristo ay nananatili sa inyo. Kaya hindi na kailangan turuan pa kayo ng iba. Sabi rito, sapagkat ang banal na Espiritu ang magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay. Hallelujah. At ang mga itinuturo niya ay katotohanan at hindi kasinungalingan. At gaya ng itunuro niya sa inyo, manatili kayo kay Kristo. Yun po lang ang laging kinokonvict sa atin ng banal na Espiritu, manatili tayo kay Kristo. Sa ating paggawa ng kalooban ng Diyos, ang ating Panginoong Hesus ang siyang patuloy na naitataas sa bawat gawain niya. Ako pinaniniwala that every born-again believer, yung mga spirit-filled na mga anak ng Diyos, the anointing sa kanila ay nagbibigay ito ng kapangyarihan. That every child of God is also responsible for keeping and increasing the level of anointing. Diba yung sinasabi natin na capacity, di po ba? So alam po natin na marami talagang tao, talagang sila'y napuspos ng kapangyarihan ng Diyos at sila ay ginamit ng Diyos sa makapangyarihang paraan. Ito po yung gusto rin ng Diyos sa ating mga buhay, na hindi lang tayong sinasabing business as usual, di po ba? Kailangan we have to dig deep talaga sa presensya ng Panginoon. We have to dig deep to the Word of God. We have to have that intimacy with God, yung tinatawag natin na devotion natin, yung prayer natin, yung ating pag-meditate ng Kanyang salita. And the Holy Spirit will continue to fill us into a next level ng Kanyang anointing. So we knew that only God is perfect, totoo po yan, eternal and capable
satisfying the desires of our body, our mind, our spirit. So we have to keep in mind that we can only develop yung faith natin kay Jesus in His gospel as our foundation. Sapagkat anyway, other foundation, sabi nga natin, will crumble po under the pressure of the world. Only Jesus can hold this firm to us. So salamat ka-abangers. By the way po, praise God, nakalimutan kong i-announce kanina, pupunta uli sina Pastor Dog, Pastor Rami dito, and we will be encouraged again. At sabi ko, ano po yung tema niyo sa February? Sabi, actually, nanggaling din sa kanila ito, yung the power of togetherness. Wow, hallelujah. Ito po yung application ng anointed to build pa, di po ba? Magtulungan po tayo. Serving God is not a competition, but it's a complement. We have to help each other, continue to build each other because we are serving the God that called us in the ministry para yung kanyang karyan ay patuloy na lumawak, lumawig at maraming mga tao ang makakakilala sa kanya. We knew that when we have this anointing, there can be a supernatural thing that we can do in the kingdom of God. Katulad po nung si Lord ay inanoint niya si David, sabi ni nung haharapin ni David si Goliath, sabi ni David kay Saul, di po ba? When the lion attacked the sheep, when the bear attacked the sheep, I just did it with my bare hand because the power of God was with him. And this Philistine who keep on mocking God, I will defeat it because of the power of God. So alam po natin that anointing enables us to fulfill God's purposes in our lives. Totoo po. Ako man din, ako'y nagpapasalamat sa Diyos kasi kung wala yung anointing, di po ba, parang pagod na pagod tayo, parang, baga, laging nandun yung, minsan nagre-reklamo na, but if the anointing is there, talagang sabi ko, Lord, talagang ito yung nagpupus para gampanan natin to build bridges, sabi nga ako'y nagpapasalamat sapagkat when we have this team, talagang sabi ko, Lord, talagang maraming mga tao ang talagang na-encourage that sabi nga ni Pastor Rami sa conference na we have to burn the old bridges, yung mga bridges of depression, anxiety, yung mga past na hindi nakakatulong, but we have to build new bridges. Yung relasyon natin sa bawat isa, relasyon natin sa ating Diyos. These are the things that we have to build, so that we can encourage people to entrust their lives to God. Ako po yung nagpapasalamat sapagkat sabi nga ni Lord Jesus Christ, hindi kayo ang pumili sa akin. Di ba sa John 15:16 sabi niya, ako ang pumili sa inyo, hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Wow, hallelujah. Sa gayon, ang anuman hingin ninyo sa aking Ama, sa aking pangalan ay ibibigay ko sa inyo. Glory to God. One of the main purpose of the anointing is to win souls, di po ba? Glory to God. Salamat po sa buhay niyo, mga kaabangers. Salamat po sa ginagawa niyo sa kaharian ng Diyos. Nakaka-encourage po. And these are the things that once you are anointed, of course, hindi naman natin sinisigaw na anointed ako. Parang Kristiyano, hindi mo sisigaw na Kristiyano ako, di po ba? Pero nakikita sa buhay natin, nakikita sa gawa natin, nakikita sa pagtugon natin sa panawagan ng Diyos sa ating mga buhay. So ito po dapat ang makita sa atin. It's because of the Spirit of God lives in us because we are the temple of the Holy Spirit. Di po ba? Kailangan yung templo ng Espiritu Santo ay maalagaan, magamit, sapagkat tunay nga, where the Spirit of the Lord is, sabi po ng Bible, there is freedom, there is liberty, that we will use this freedom to do the will of God. So after we receive the Holy Spirit, the anointing comes upon us, siyempre, and we receive the power to be an effective soul winner and also fulfill other purposes in our lives. Kaya sabi ni Lord Jesus Christ po, di ba sa Acts 1:8 that
Do not leave Jerusalem but wait for the promise of my Father, sabi niya, that when the Holy Spirit comes upon you, you will receive power, that you will become witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and even to the uttermost part of the earth. So, praise God sapagkat through it, talagang sabi ko, Lord, napakabuti mo. Hindi mo kami hinayaang orphan, Kasi ito yung pangako ng Diyos. I will not leave you orphan, but I will ask the Father to send the Holy Spirit on you, the Spirit of truth. At kung nananatili ang Spirit of truth sa atin, that anointing is very evident po sa ating mga buhay. So mga kapatid, mga kabangers, lahat ng nakikinig sa oras na ito, let's always seek this anointing of God para hindi tayo napapagod, hindi tayo nawawalan ng gana sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Kasi ang kapangyarihan ng Banal Espiritu ang siyang patuloy na nagbibigay sa atin ng kalakasan, yung pagnanasa natin na magamit para sa Kanya. Sabi nga natin, the Spirit that raised Jesus from the dead lives also in our mortal bodies. Ibig sabihin, may power po, na hindi na yung lupaypay na Kristiyano, kundi laging tagumpay, because the anointing seals victory in the life of every Christian. So makikita natin that another wonderful thing about the anointing is that it does not discriminate. Wow, hallelujah. Hindi porke pastor ka, ikaw lang yung naa-anoint. Di po ba? Whether male or female, poor or rich, young or old, the anointing of God can come upon you. Di ba? Ito yung pangako ng Diyos. Unlike in the Old Testament, yung mga tao ay na-anoint for a special purpose. But we are now living in the New Testament. Actually, it was prophesied long time ago, di po ba, na ito rin ang sinabi ni Peter, sa harapan ng 3,000 crowds. Hallelujah. Sabi po kasi sa Joel, chapter 2, 28-30, and afterward, sabi ng Panginoon, I will pour out my spirit on all people, sabi niya, your sons and daughters will prophesy. Hallelujah. Your old men will dream dreams. Your young men will see vision. Even on my servant, both men and women, I will pour out my spirit in those days. I will show wonders in the heavens and on the earth, blood and fire and billows of smoke. Hallelujah. Glory to God. Sapagkat tayo po ang kinasihan ng banal na Espiritu para maging builder sa kingdom of God. One thing that I notice, if you are anointed, di po ba, naalis na yung lumang pagkatao. And God put a new man or woman in you. Ito yung sinasabing pinalitan na ng ating Diyos ang matigas nating puso at binigay niya yung Banal Espiritu so that we can carefully obey yung mga panukala ng ating Diyos na buhay. Salamat sapagkat tayo ay carrier ng presence of God. Iniisip ko nga, makapangyarihan po ang Diyos. Kayang-kaya yung gawin, di po ba? Subalit tayo po ang kanyang kinasihan ng Banal Espiritu para ma-display ang kanyang presensya sa lugar na kung saan man tayo dinadala. So, habang tayo lahat ay gumagawa ayon sa kanyang kalooban, building bridges nga, building a new church probably, building a new life group, building a community of faith, building people to come to know God. Wow, hallelujah. Sa church namin, praise God for our evangelists, may mga bagong kaluluwa. And I was also there last Tuesday na talagang nasilayan ko kung paano sila magamit ng Panginoon. Praise God, may mga bagong mga life group din kami because the Spirit is prompting us to lead all these people to come to have a knowledge on our Lord Jesus Christ. Kaya ganun na lamang yung sinabi ni Apostol Pablo, di po ba sa Ephesians, sabi niya, I pray that the spirit of wisdom and revelation you will receive so that you can know God better. Wow, hallelujah. Isang bagay na bakit tayo pinupuspos ng Panginoon ay para mahubog tayo talaga.
Yung tinatawag na character building, di po ba? Because character building goes hand in hand with the anointing. Totoo po. Hindi naman po pwede na sinabi mo na puspos ka, subalit mali naman yung ginagawa mo. So tayo po ay hinuhubog ng Diyos para makita nga si Kristo sa ating mga buhay. Ano? So you build your character in the school of the Holy Spirit. Hallelujah. Not human-made school. So if we allow ourselves na talagang mapuspos ng banal na espiritu, nababago po ang ating mga buhay. Pati yung mga pananaw natin, pati yung mga pagtingin natin sa ating mga kapatid, nababago lahat. Because God wants to bridge that gap, so that we can relate who God is living in us. And this is the work of the Holy Spirit. Kaya sabi ni Paul, iwanan nyo na yung luma nyong pagkatao at mamuhay na kayo sa bagong pagkatao. Ang sinasabi po dito ni Paul, yung mga attributes, yung mga characters that a true believer will continue to shine the light of our Lord Jesus Christ sa mga lugar na pupuntahan natin. Kaya sabi ni Lord Jesus Christ, di po ba sa Matthew 5:16, let your light shine before men so that they will see your good deeds and they will glorify your Father in heaven. That's the purpose po. Hindi naman po pwede na sabihin mo, Kristiyano ka, subalit un-Christian naman yung ugali natin. It will always come hand in hand as we receive this anointing. God will continue to mold us in the person that He wants us to be. Ito po yung anointing, because we are molded, we are constructed, changed, and modified into a temple of the living God. So we have, di ba, lahat naman ng mga renovation, remodeling, it requires clean up. So, kailangan tingnan po natin. Maalala ko ang ating Panginoon nung siya pumunta sa templo, nakita niya na may mga nagbebenta doon, may mga money changer. He overturned their table. Jesus cleans up yung temple. At gano'n din po sa atin. Because the Holy Spirit wants to reside in a clean temple that is so sensitive on what God wants to do sa temple na yan. So character makes our stand before God, And the anointing is for effective service. Totoo po. I praise God for the people kung magsalita talaga, maramdaman mo yung impartation ng banal na espiritu. And I truly praise God because you can feel them that it's not them anymore. It's the Holy Spirit that is working in them. At ito nga yung gusto natin makita. Sabi natin, there are secret things that belongs to God. What is shown to us, yun pong ating. Pero habang binabasa ko yung 1 Corinthians chapter 2, yung 9 and 10, sabi ron ay, no eye have seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Pero sabi niya, but God gave His Holy Spirit, and the Holy Spirit reveals even the depth things of God. Pati yung mga hindi matarok ng ating kaisipan, the Holy Spirit will reveal to us para makita natin talaga yung blueprint na gustong ipakita ng Diyos sa atin, yung kanyang mga plano. Because He has plans for us, di ba? Lagi natin binabanggit yung Jeremiah 29:11, di po ba? That we have hope in a future. So paggamit po tayo mga kapatid. Let this anointing continue to build people. It will, sabi nga natin yung natalakay natin sa conference, we have to build in order to build up. Napakabuti po ang Diyos. And the preaching of Pastor Rong, the anointing will energize us. Wow, hallelujah. Na hindi tayo lalampay-lampay na malamya na, kundi nandun yung talagang energy na pinagkaloob ng Diyos sa atin. So many servants of God have the anointing, pero we have to have that change of character, attitude, so that truly we are manifesting that the power of the Holy Spirit is upon us. Ako po'y naniniwala that the path of God's anointing power starts
when with an attitude of continued cleansing of the temple. Totoo po. Because God doesn't reside on dirty temple. So lahat mo namin, ang ating tungkulin ay patuloy lagi na dumikit sa ating Panginoon, sa pamamagitan ng ating fellowship, sa ating pamamagitan ng pagbabasa, pananalangin, pag-aayuno. Ito po yung mga bagay na yung flow of anointing will continue to be bestowed to each one of us. Because our relationship with God must be maintained in order to keep the flow of His anointing in our lives. Totoo po. Alam niyo po na sin and ungodly living can hinder the flow and grieve the Holy Spirit. Totoo po. Kaya sabi ni Pablo, do not grieve the Holy Spirit. We have to understand that the Holy Spirit is not only a power. He is the third person in the Godhead. Ibig sabihin, kung ano yung attributes ng Diyos Ama, anong attributes ng Diyos Anak, ay ganun din yung attributes ng Holy Spirit. We have to really entrust our lives to the power of the Holy Spirit. Sabi nga natin in the Old Testament, it is very evident na ang nag-minister sa mga ancient Israelites is God the Father, di po ba? Subalit sa New Testament, alam po natin na si Lord Jesus Christ, or the first part of New Testament, our Lord Jesus Christ, the one who ministered sa mga disciples, yung mga kanyang kataruan ay naipasa sa atin. Pero nung siya umakyat sa langit, sabi niya, I will ask the Father. So we are now under the ministry of the Holy Spirit. Ito po yung sinasabi nating anointing, that God is manifesting His power, yung kapangyarihan ng Banal Espiritu ang patuloy natin na nararanasan sa ating mga buhay. So we must have to avoid giving place to the devil. Do not, kaya sabi ni Paul, do not put hold to the devil, and instead nourish po our minds and our spiritual things as we yield to the presence of the Holy Spirit. Alam niyo po yung tinatawag na idleness and neglecting the study of God's Word can also hinder the anointing, di po ba? So it is crucial to build our character in the school of the Holy Spirit. Totoo po. As both character and anointing are essential for effective service. Lahat naman tayo, di ba, nagagalak tayo maglingkod sa Panginoon. Sabi ka lang sa John 12:26, di po ba, where my servant is, where I am, my servant is also there. So sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, it's because we are being grown by the Holy Spirit to serve the King of Kings and the Lords of Lords. Ito po yung kailangan nating gawin. Sabi ko, Lord, yung anointing na ito, talagang grabe. Grabe po talaga yung binigay ng Diyos sa atin. Hindi niya na lang tayo hinayaan na, sige, save ka na, dyan ka na, gawin mong gusto. But the guidance of His Holy Spirit is always with us. Nawa ganito po ang ating magagawa. Sapagkat sabi nga natin, yung kapangyarihan na ito ay nagbibigay sa atin ng hope, ng kalakasan. Si Apostol Pablo, makita natin yung kanyang buhay, laging naka-angkor kay Lord Jesus Christ because he has been empowered by the Holy Spirit. Kung ating titignan, sabi niya, I am a wise builder, but I'm building on the foundation of our Lord Jesus Christ. And as the Holy Spirit leads him to do what is right, talagang he wrote yung tinatawag na more than half in the epistle in the New Testament because of the power of the Holy Spirit na binigay ng Diyos sa kanya. So, alam po natin that there are several blessings of walking in the freshness of the anointing of the Holy Spirit. At siguro sa mga nagtatrabaho, you always long for promotion, di po ba? Laging nandun yung promotion na tinatawag. Sabi nga sa book of sa Psalm 192 verse 10, you have exalted my horn like that of a wild ox, fine oils have been poured on me.
Ito po yung anointing. Of course, the anointing sometimes represents the oil. The Holy Spirit represented here also as an oil. Katulad yung panahon ni Aaron. Di po ba sabi doon sa Psalm 133, di po ba? That how good and pleasant it is, sabi ron, when brothers and sisters dwell together in unity. It is just like an oil poured on the head of Aaron, goes to his collar, to his beard. Kung ganun po yung anointing. Sa atin, we long for promotion. Yung promotion, ito ay hindi tayo nananatili sa lugar kung saan man tayo kumikilos ngayon. When we say we go to the next level of anointing, we always ask God, Lord, empower me. Lord, I don't want to become idle. I want to become an effective instrument. So the word promotion means to rise or raise, to bring up or to exalt. This is what God wants to do with His children. That's why there is anointing. When we say anointing, you just allow yourselves to be the instrument of God. As I realize, habang yung tema natin, anointed to build, yung mga ancient Israelites, kasi dahil sa kanilang pagrereklamo, ay kita natin na hindi sila naging effective. So, as an anointed builder, dapat nandun yung loyalty natin sa Panginoon, nandun yung obedience natin, nandun yung pagiging available natin. I cannot see any builder na nagpro-progress kung sila'y tamad, kung sila ay nandun yung stinginess, sabi natin, So, lagi natin sinasabi because of God's anointing, tayo po ay patuloy na pinagpapala ng Diyos. So, I pray that as we continue to be used by God, yung sinasabi natin promotion, it's not about promotion in the secular job, but being promoted to a higher level of anointing that the ministry that the Lord has entrusted to us will continue to be enhanced, na lalong lumawig, lumawak. These are the promotions that God wants to see as He put that anointing sa ating mga buhay. Sa atin naman, of course, hindi mo maalis na gusto mong gumanda rin yung buhay mo. Pero alam po natin na sa ating pagtupad sa ministry na pinagkatiwala ng Diyos, it will go hand in hand. Kung tayo pinapalago ng Panginoon in every aspect of our lives, nandun lagi rin yung kanyang pagpupuspos ng kanyang kapangyarihan sa atin. The second thing that we can also learn if we have this anointing, yung tinatawag na perception natin. Yung word na perception ay yung parang kung ano lang yung nakikita mo na parang nandun ka lang. Kaya sabi dun sa Psalm 92 verse 11, mine eyes also shall see my desire on mine enemies, sabi niya, So, ibig sabihin po, the word perceive means to have insight, to discern, to see, to consider, to give ear, to understand, and to hear intelligently. We always say that the Holy Spirit ay still a small voice, Pero kung hindi tayo sensitive on it, even our perception, we cannot get what God wants to put in us. We have to see, sabi ka natin, yung perspective ng Panginoon sa mga bagay na pinagkakaloob niya sa atin. Kaya kung ating titignan, di ba, sabi ni Paul, already anointed na siya. Pero I want to know Christ. I want to experience His resurrection. So hindi siya nakontento because the Holy Spirit is so powerfully talagang nananangan sa katauhan ni Paul. So he is not contented na ganun na lang siya. Gusto niya talagang gumawa. Ito po yung nangyayari pag tayo ay laging dinisay natin yung anointing ng Panginoon. That we can discern, sabi nga dito, we can understand and hear intelligently yung sinasabi ng Diyos. Ito yung sinasabi ni Pastor Dong that increase your capacity. I praise God, sapagkat sabi nga doon na, di ba, the parable of the sower,
may mga nalaglag sa mga daan, sa batuhan. Sabi ron ay nag-turn up 30-fold, 60-fold, pero yung mga naitanim sa fertile ground ay nag-harvest sila ng 100-folds. Ito po yung gusto ng Diyos sa atin, that as we continue to allow ourselves na nagagamit sa kaparaanan ng Diyos because of this anointing. Wow, ito yung sinasabi yung building bridges. You allow yourselves to stand in the gap, sabi nga doon sa Ezekiel, na maraming tao ay ikaw yung ginawang tulay. Alam niyo po yung building bridges na ito, kung ating titignan, talagang because of the sin of men, sabi nga sa Romans 3:23, all have sinned and fall short of the glory of God. Pero ang ginawang tulay si Jesus Christ, di po ba? Kaya nakakatungtong tayo uli sa presensya ng Diyos. Nararanasan natin, nakakapag-access tayo sa kanyang mga resources. It's not because we are skillful, that's why we are doing. Kasi maalala ko yung mga tao during the time sa Genesis 11, sabi nila, hali kayo, magkaisa tayo na gagawa tayo ng Tower of Babel para makarating tayo sa langit, sabi ron. They are skillful but they are not anointed, di po ba? Kaya kung ating titignan, maybe some people said, yeah, I can do also what you are doing, pero wala naman anointing. So, yung anointing na ito, it will help us do the things of God. So nawa mga kapatid, hindi lang tayo, magaling tayo. Minsan sa church nga, minsan nakakatuwa kasi halimbawa ang trabaho niya ay ganito sa secular job. Minsan nilalagay natin sa ministry na marunong sa mga ganong bagay. Nawa hindi po. Dapat kailan manalangin tayo talaga na ang anointing ni Lord, kahit yung tao na yon ay hindi niya naman, yun ang trabaho niya, God will anoint that person. Para hindi po yung standard ng mundo ang nailalagay natin sa church, kundi kung ano talaga yung sinasabi ng Panginoon. I remember si King Saul, di po ba, humingi ang mga Israelita ng hari. Sabi, you are asking an evil thing, sabi ni Samuel sa kanila. Your king is our God and you are asking another God. Pero yung nagpumilit sila, of course, si Lord, tinapatan niya yung mga kagustuhan ng tao. He gave Saul as the king. Pero even Saul was anointed also. He even prophesied. Pero alam po natin that Saul, although pinili ng tao, of course, nandun yung pagpili rin ng Diyos, but he is not the anointed king of Israel. So magkaiba pala yung yung anointing sa appointed na mga bagay. So mga tayo man din of course we don't want to lose that anointing. Si Samson nga nasa right siya, anointed siya, pero yung ginamit niya sa, la, sa kanyang carnal na kagustuhan, yung anointing niya. Pero tulad sinabi ko mga kapatid, as we continue to build a relationship to God, we have to dig deep to the Word of God, dig deep to the Holy Spirit. Andun lagi yung sabi natin, I knew that the hub of Christ, ito yung may kwan sila na prayer and fasting for 21 days. I praise God. These are the things that always brings us the fresh anointing of the Holy Spirit. Sapagkat ayaw po natin na kumikilos lang tayo because ito yung maganda, ito yung gusto ko. But we have to really be sensitive what the dictates of the Holy Spirit sa ating mga buhay. Kaya tinawag na anointed to be. I praise God because we experience all these things. Sabi nga natin, na binigay na ng Diyos ng mga kailangan natin. That's why the Holy Spirit is ministering unto us that whatever we do, talagang ang Diyos ang siyang patuloy na kumikilos sa ating mga buhay so that we can receive God. Malala ko yung church doon sa Revelation, the Church of Laodicea, has become self-satisfied na sila. Although sila ay may anointing, but they were blinded and self-satisfied with material wealth. Kaya sabi ron, they need the anointing. They became lukewarm, sabi nga ng Bible, without the fresh anointing. Totoo po yan.
So tayo po, walking in the fresh anointing will allow the children of God to have insight on what is going on and discern between the genuine and the counterfeit. Kailangan mapagmanman din po tayo. Kasi ang ginagawa ng kaaway, sabi ka ng Bible, he can also display himself as an angel of light. Kailangan alam po natin na hindi tayo madaya sapagkat alam po natin na sa pamamagitan nito ay patuloy tayo nagagamit ng Diyos. The other thing that we can have if we have this fresh anointing from the Lord, yung tinatawag na productivity. Kahit yung Panginoon, He's looking for that productivity. Di ba? Sabi nga natin, minsan tinatanong tayo, ilang taon na ba yung church mo? 20 years na, ilang membro na. Ganito pa lang. Maybe we are not productive. Despite we have that anointing, but we have to work. Maging diligent po tayo sa ginagawa ng Diyos. Na hindi tayo pakuya-kuya-kuya, kundi tayo gumawa tayo. Kasi we are not using that anointing if we will not allow ourselves as a temple of the Holy Spirit to do the will of God. Because the righteous shall flourish like the palm tree. Sabi nga doon sa Psalm, he shall grow like a cedar in Lebanon. Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bring forth fruit in old age. Kahit matanda na raw, productive pa rin. They shall be fat and flourishing. Wow. Ito po yung gusto ng Diyos. Aside from being perceiving what things God wants to see that productivity. Ito nga yung why the Lord anointed us to be productive. Kaya sabi ni Lord Jesus Christ, as we continue to remain in the vine, remain sa Kanya, we will bear fruit. A fruit that lasts. Hindi lang yung nawawala, kundi nandun. So we knew that another blessing of the fresh anointing is that we will become fertile and able to produce. Wow, hallelujah. Amen. Ano ba yung iniisip nyo ngayon na makikitang productive kayo sa 2024? Maybe there are things that the Lord has already imparted sa buhay nyo na kailangan pagtuunan nyo para maging productive kayo. We always say that we are the instrument of God to bring souls. Maybe lahat naman tayo ay pinagkalooban ng iba-ibang spiritual gifts, ministry. But we have to work hand in hand. Ito yung purpose of, ito nga yung tinatawag natin anointed to be. That maybe that's my strength, yung weakness mo, we can come together. Kaya sabi ni Paul sa mga taga-Korintia, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang siyang nagpapalago. Ang mahalaga ay yung nagagamit tayo, that this fresh anointing will bring productivity. Alam po natin na maraming mga anak ng Diyos, they are not reaching their full potential to produce for God's glory because they remain sterile po. Tayo po, productive po tayo. Sabi nga natin, hindi naman tayo barren, na yung baog, kundi kailangan makapag-produce yung tinatawag na likeness of our Lord Jesus Christ. So alam po natin that Jesus says those who do not produce fruit are cut away by His Father and He purges those who bear fruit. Wow, hallelujah. May mga pruning talaga. Kahit tayo ay naging productive, kailangan talaga we have to be attached to the vine talaga. Because Jesus is the vine, we are the branches. Kung naihiwalay yung branch sa puno, di po ba? Hindi na nagbubunga at ito ay natutuyo. So mga kapatid, because of this anointing, we have to really have that intimacy with Jesus. Because through it, we can bear much fruit. So we can conclude that our Father does not tolerate non-productivity. Totoo po yan. Because He has provided everything needed for His children to be productive. Hallelujah. Hindi po nagkulang ang Diyos. Kailangan suriin natin yung ating sarili. Sabi nga ni Paul, examine yourself
to see whether you're still in faith. Don't you realize that Jesus Christ is in you unless you fail the test? Kung ating titignan, ano yung to build, mga kapatid, it's because we have been chosen by the Lord, that we can bear fruit, that we can continue to advance His kingdom. Ito naman laging para sa kapurihan ng Diyos, why we are doing these things. Yung pang-apat, why we need a fresh anointing, yung tinatawag na proclamation. Wow, hallelujah. Yung word na proclamation, sabi doon sa Psalm 92 verse 15, eager to declare that the Lord is just, the Lord my rock in whom there is no unrighteousness. To proclaim means to make known, di po ba? To announce openly. Mga ministers are busy making themselves well known, but they are making Jesus less. So, ang purpose po natin why we are proclaiming something is because of the change, transformed life in Jesus. Di ba? Kung basahin mo lahat yung mga epistle ni Paul, talagang hinighlight niya si Jesus. Na yung luma niyang pagkatao, sabi niya nga ay, I am the least among the apostles. Sabi niya, kasi hindi siya karapat-dapat. But he highlighted Jesus. He proclaimed Jesus. Ganon din po tayo, so that we are anointed, na talagang build, we have to proclaim Jesus sa bawat mga ginagawa natin. Jesus should be the center of every activity that we do. Hindi po ba laging sinasabi natin that because of Him, He gave us all this authority, power, dominion. Kumbaga, it's because of Jesus. And that's what ang sinisigaw ng anointing na ito. That the name of Jesus will be continuously be proclaimed wherever we go, di po ba? So alam po natin that as God's servant, di po ba, we must become here to celebrate Jesus. Hindi po tayo mga celebrities, but we must celebrate Jesus. The Lord will stop the flow of anointing in our lives and our resources will be bankrupt kung hindi si Jesus ang ating sinicelebrate. So by proclaiming it, we are saying that, praise God for the power of the Holy Spirit, that through it, Jesus is being glorified. So how can we respond? Di ba? Lagi nating sinasabing anointing, anointed. How can we respond talaga? Because walking in the fresh anointing, alam po natin, it will bring several blessings. Alam po natin yan. It always promotes us and raises us up to fulfill our God-given purposes. Totoo po yan. That's the reason na bakit may anointing. Alam ko po na sabi nga ni Paul kay Timothy, fan into flame the gifts that you have received upon the laying of our hands. So, di ba, parang yung nagbabarbecue, pinapaypayan yung yung uling para mag-apoy, Ganon din po tayo, Although nandun yung anointing, but we will not stop there. We have to fan into flame the spiritual gifts that we have received when someone laid their hands on us. Kasi that's yung tinatawag na approval, It promotes and raises us up to fulfill our God-given purposes. And aside from that, it gives us insight also in discernment to perceive spiritual truths, di po ba? And distinguish between genuine and counterfeit teaching. Sabi nga, kaya may mga teachers, apostles, prophets, shepherds, na binigay ng Diyos sa atin, so that we will not be to and fro by the web of doctrine, sabi niya, para ma-establish tayo talaga. So, yung fivefold ministry nito ay nagsama-sama para itatag talaga yung iglesia. That we will not be swayed by wrong doctrine, o kaya minsan kasi, lalong-lalo na ngayon, there are so many proliferation of false doctrine. Kung hindi tayo maingat, sabi nga ng Bible, there is a way that seems right to a man, but at the end, it leads to death. So yung fresh anointing na ito makes us productive in doing and bearing fruit with the Holy Spirit. Alam po natin that the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, meekness,
faithfulness, tenderness, ano. Sabi ron, there is no law on it. Kung ating titignan, we have that freedom. So as we allow ourselves to be the instrument of God's vessel, ano, let's just continue to be guided by the Holy Spirit because it brings forth yung tinatawag na fruit of God's kingdom, ano. So it enables us to flourish, hallelujah, and remain fruitful even in the old age, sabi nga doon kanina sa Psalm, ano. It compels us to proclaim the righteousness of God and declare His goodness to others. Napakabuti pa ang Diyos. Talagang sabi ko, Lord, sobra-sobra. Sabi kanina yung inawit, ano, blessed na blessed sa ngalan ni Jesus. Totoo po yun. We are so blessed that we are chosen by the Lord out of the billion people in the whole wild world. Isa ka sa napili, kapatid, para gampanan mo ang tungkulin mo sa pagkatawag ng Diyos sa atin. So we knew that the power of God's anointing is available to every believer. Totoo po yun. So what shall we do kung available lahat ito? Of course, we just, hindi lang tayo makontento na okay na ako. But we have to really come to the Lord, always do what is required from Him, na talagang nagpapakumbaba tayo. Ako po'y nagpapasalamat sapagkat kung titingnan ko yung buhay ko, hindi naman ako karapat-dapat talaga. Katulad yung sinabi ni Apostol Pablo that I am the least among the apostles. Subalit dahil sa habag, biyaya ng Diyos, ano, talagang pinagkalooban ako ng salvation, pinagkalooban ako ng mga bagay na kailangan ko para magampanan ko ang tungkulin ko bilang tinawag ng Panginoon. And it is the Holy Spirit that empowers me to do all these things. Sapagkat alam ko po, by seeking and cultivating this anointing, I can experience a greater level of God's presence and power in my life. Ganon din po sa inyo, mga kapatid. We have to cultivate that relationship with God. We have to, di ba yung halaman, kino-cultivate, pinifertilize, and that's what we have to do. We have to treasure this love that has been given to us. Ano? Huwag nating sayangin. Ano? Sabi nga natin, like kung naririnig, life is short. Ano? Let's use our lives to edify the name of God para ang ating Panginoon ay patuloy na gamitin tayo, patuloy tayong isang kasangkapan niya para maraming mga kaluluwa ang madala sa kanyang kaharian. And let us embrace, yakapin po natin yung anointing na ito. Hindi tayo lang manatili, anointed na ako, hindi dapat ganun. Kumikilos tayo, gumagawa tayo. We are building something, na kung ang Diyos ang siyang patuloy na nangunguna sa atin, yung siya nakikita. Sabi nga sa Psalm 127 verse 1, di po ba? Unless the Lord builds the house, its laborers labors in vain. So hayaan po natin na tayo gamitin ng Diyos para ang kanyang bahay, bahay sambahan, o bahay na kung saan tayo nakatira, ang Diyos ang siyang patuloy na nararanasan natin. And that's what the anointing does sa bawat buhay natin. Sabi nga natin, it's not just going to the church because it's Sunday. Minsan ginagawa natin routinary na yung tinatawag na parang program na lang. Let's have that anointing para masigla tayo nagpupuri because ayaw ng Diyos na yung papuri natin ay katulad nung nakaraang Sunday. Kailangan ibang-iba dapat because of that anointing. Sapagkat gusto ng Diyos na mabigyan siya ng masiglang pagsamba, pagpupuri natin. And we are being empowered by the Holy Spirit to do all these things. So yakapin po natin yung pagpapahid ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. We have to release it through our actions, di po ba? Saan ba nakikita na ikaw yung anointed? Di ba? Sa buhay mo, sa action mo. Di po ba? Di po sinasabi na anointed ka sa wallet. Wala ka namang ginagawa. Kailangan makita talaga sa atin. Talagang nandun yung being a builder. Praise God. Alam po natin na ang buhay natin ay patuloy na nagagamit.
May mga kapatiran na siyempre nakakaranas sila ng mga pagsubok, and we are there to uplift them up. We have to build them up also. Yan po yung mga trabaho natin bilang mga anak ng Diyos. Sabi nga natin, we have known Jesus and we have make known Jesus also to others. Ito po yung gusto ng Diyos sa atin, through our action. Salamat po sa talagang masisigasig na mga kapatiran na talagang kung saan sila napupunta para maihayag lang si Kristo. Salamat po sa mga buhay niyo. Ako po ay kabahagi niyo sa paggawa ng kalooban ng Diyos sa bawat sa atin. Yun po yung layunin natin. Napakasarap na may makita kang bagong mukha sa church, di po ba? Sabi ko, Lord, thank you, thank you. Ito po yung mga trophies natin. Kung may nakikita kang bagong mukha na dumadalo na sa church because we are doing the things that God has entrusted upon us. Yung action natin to share the gospel, to reach out. We have to resist anything that hinders. Alam po natin na sabi nga natin yung kaaway, he's just like a roaring lion, seeking someone to devour. But sabi rin ng Bible, greater is he that is in us that he that is in the world. So si Kristo na namumuhay sa atin, and with the power of the Holy Spirit ay nagagampanan natin yung ating mga tungkulin sa kanyang kaharian. And we have to respond to its blessings, with gratitude in proclamation. Wow, hallelujah. Sabi nga ng Bible, give thanks in all circumstances because this is the will of God through our Lord Jesus Christ. Lagi tayong magpapasalamat, mga kapatiran, mga kaabangers. Palitan natin na yung mga pagko-complain natin, Lord, salamat. Kasi lahat para ng every circumstance, sabi ka ng Bible, ay kailangan pasalamatan. Kung tayo man ay nakakaranas ng mga bagay na minsan malubha sa buhay, let's just thank God and allow the Holy Spirit to minister unto us. Sabi nga natin, if we are the carrier of the Holy Spirit, we will not put out the fire of the Spirit, that we will not grieve the Holy Spirit, but we have to be just sensitive what the Holy Spirit wants from us. Napakaganda po sapagkat when we say anointed to build, we are the instruments. Tayo po yung kasangkapan ng Diyos. Alam niyo po yung tinatawag na when we build the foundation, may mga materials, di po ba? Sabi ni Paul, there are gold, silver, precious stones. Ito po yung mga, di ba, mga bagay na ito ay sabihin natin talagang mahalaga. Ibig sabihin sa atin din, when we build on that foundation, kailangan yung mga iniisip natin ay mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Ang puso natin ay nandun yung pagpapakumbaba, patuloy na sinusuko natin, yung mga sinasambit ng bibig natin, na talagang kapuri-puri sa Diyos. At sa ating paggawa, makita na si Kristo ang siyang patuloy na kumikilos sa bawat isa sa atin. So mga kapatid, let's just walk in the fullness of God's anointing and fulfill His purposes for our lives. Napakabuti po, When we say build new bridges, marahil last year, 2023, you did not do that, Now, God gave us a clean slate again, sa ating mga buhay. Inalis na niya yung mga bagay na hindi kaaya-aya sa nakaraang taon. Ngayon, pinagkaloban niya tayo uli ng panibagong taon para ang buhay natin ay magamit. And let that anointing flow, I praise God that every time that I attend prayer gatherings, Bible study, I can really feel the Holy Spirit. At sapagkat gusto ng Diyos that we can lead people to Christ. When we say building bridges, we have to build that bridge on the foundation of Jesus. By faith, sabi ka ng Bible, faith. Di po ba yung definition ng faith? Now, faith is the substance of the things that we hope for, in the evidence of the things that we cannot see. Sabi ka ng Hebrews 11:6, it is impossible to please God without faith. We have to believe that He exists because He will earnestly reward those who seek Him. Mga kapatid, as I keep on saying,
the anointing is upon you, is upon me. Can I ask this question from you? Can we work together so that the kingdom of God will continue to expand yung territory na sinasabi natin? Let's not compete because competition is not the system in the kingdom of God. Let's help each other. You are anointed, I am anointed. Then we can talk together. What are the things that God wants to do in our lives? That's the purpose why we say anointed to build. Napakabuti pa ang Diyos sapagkat kung ating titignan yung buhay natin, ay tayo ay talagang hinuhugot natin yung lakas through the anointing. Sabi ko, Lord, salamat. Yung anointing na ito ay patuloy na nagbibigay sa akin ng panibagong sigla. Diba? Lagi-lagi na akong isasabi, the mercies and the faithfulness of God are new every morning. Alam niyo po, kung magigising tayo, lagi natin dinudulog, Lord, guide me, lead me, use me. And the Holy Spirit is there always to guide us, lead us, use us. Kami pong mag-asawa ni Dr. Anida, of course, as a minister, and we have also a business here in Melbourne. We always come to the Lord seeking His guidance, asking His wisdom, knowledge, how can we use our lives sa kapurihan niya. Though the Lord prospering us, we are not nakokontento sa we always seek God, Lord, what shall we do with the things that you bless us? How can we also use it that your name be lifted up? Kasi nandun yung anointing. Kung yung anointing na ito talagang nag-uumapaw po, hindi natin po pwedeng i-contain lang sa ating mga sarili. So, as we are being used with the Lord, wala kaming pwedeng ipagmayabang, itaas, kundi ang Diyos lang talaga. We want to build bridges that people will come to know the Lord Jesus Christ. Hindi naman sa laging nasasabi na may mga outreaches kami sa Pilipinas. I praise God, it's the Lord's anointing. Why these outreaches ay nadadagdagan, maraming mga gawain ang nabubuksan, lalong-lalo na sa mga lugar kung ang pangalan ng Panginoon hindi pa na ihahayag. Ito po yung mga desire ng puso namin. And we are here, praise God, because of that anointing. We just allow ourselves para magamit sa kanyang kapurihan. So ako po ay nandito naghayag ng kanyang salita. Hindi man ako karapat-dapat, subalit because of the love of God, because of the anointing of God, nandito po ako sa himpapawid ng daily life sharing na naghayag ng kabutihan ng Diyos sa aking buhay. Sabi nga natin, for we are co-workers. Mga kapatid, I encourage you na gawin nyo kung ano yung nararapat sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi nga natin na because of that pandemic ay maraming mga bagay na nawala sa atin. Subalit, let's just renew again that strength because that renewal comes from the anointing of the Holy Spirit. Totoo po, if the Lord is using you sa paggawa ng kanyang kalooban, remain faithful sa Panginoon sapagkat ang Diyos na tumawag sa iyo ay faithful. He's faithful to have a fellowship with you. And this anointing will continue to mobilize yung ating mga katauhan para sa ating patuloy na pagganap ng kanyang kalooban. Siya nga ang siyang patuloy na nabibigyan ng parangal. Ako'y nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay na ginagawa niya sa aming buhay. Siguro magkwento ako na talagang isa akong tao na talagang pinuspos ng Espiritu Santo dahil sa kapuspusan na ito ay sabi ko, Lord, nawala na yung tinatawag kong yung will. Because sabi po ng Bible, if you are controlled by the Holy Spirit, it's not you anymore. Because the carnal mind is hostile to God. Sabi ko sa Romans chapter 8, di po ba? Subalit, if we are controlled by the Holy Spirit. Kaya sabi po doon sa Romans 8:1, di po ba?
There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, to those who walk in the Spirit and not according to the flesh. So if we walk in the Spirit, sabi ng Bible, we have to keep in step with the Holy Spirit. Nagpapasalamat po ako sapagkat hindi pinagkait ng Diyos. Sabi nga natin kanina, this anointing does not discriminate. Bata ka man, matanda ka man, babae ka man, lalaki ka man. Sabi po dito, tayo lahat ay gagamitin ng Diyos. And this is the purpose why, sabi ng Diyos, on the last days, I will pour out my spirit. Para lahat tayo, mga kapatid, patuloy tayong maggamit ng Diyos. Di po ba kung ating babasahin yung Bible, yung mga disipulo na pinili ng Diyos, may mga pagkakataon na sila ay nag-aaway-away sila sapagkat sino ang pinakamakadakila sa kanila. But when the Holy Spirit came on the day of Pentecost, makita natin yung pagkakaisa nila. They are in one heart, one mind, one accord, sabi ng Bible. And sabi ng Bible, many more blessings was poured upon them. Kung ating titignan, yun pala, ang Holy Spirit ang siyang nagbibigay sa atin ng pagkakaisa. Kasi kung sarili ko lang, tapos makianib ako sa iyo, siguro may mga ugali tayong hindi magaganda. But when we are being filled with the Holy Spirit, nababago po yung buhay natin, yung pananaw natin, na patuloy tayong nagagamit sa kanyang kaharian. I praise God because when we have this anointing, for sure, the name of the Lord will continue to be declared wherever we go, di po ba? At the moment, tinanong ako ni Rhea, sinong kasama mo, Pastor? At the moment, sabi ko, kahit mag-isa lang ako sa church, but I can feel the presence of God. Apat kami dito, andun yung God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Oh, hallelujah. Hindi na tayo nag-iisa, So, salamat sa Panginoon. Alam ko po na medyo maiksi yung aking paghayag ngayon, subalit I knew that the anointing of the Holy Spirit is upon your life. Sabi nga ng Bible, where the Spirit of the Lord, there is freedom. Let's use this freedom, mga kapatid. Kung ating titignan, sabi ron ng ating Panginoon, when the advocate will come, the Holy Spirit, He will teach you all things and reminds you everything that I have spoken to you. Sabi ng kita natin sa 1 John chapter 2:27, that anointing will teach us. Sabi pa nga, hindi na kailangan tayo turuan pa ng iba because the Holy Spirit is the greatest teacher. Pero kailangan pa rin natin ng fellowship. Kailangan natin ng encouragement. Kailangan natin ng bawat isa. Kasi sabi nga natin, we were created by God to be together. Kung ating titignan, salamat. Kaya yung tema namin I'm so excited what Pastor Dong will share, on the month of February dito sa church ng New Life sa Melbourne, Australia. Because sabi natin, the power of togetherness. Sabi nga ni Solomon sa Ecclesiastes 4:9, two are better than one. And they will, of course, receive yung fruit of their labor. So ako'y nagpapasalamat and I pray that all of you will continue to be empowered by the Holy Spirit, that it's not your will be done, but God's will continue to be done in your life. So I will pray po sa inyo na patuloy kayong kapakapuspusin ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Maalala ko po si Pedro, di po ba, he denied Jesus 3 times. At 3 beses rin na tinanong ng Diyos kung mahal niya ang Panginoon. But when he was baptized, filled with the Holy Spirit in the day of Pentecost, di po ba, naging brave siya. Yung matatakotin na Peter ay hinarap niya yung 3,000 crowds. Sabi niya, this is the fulfillment of what Prophet Joel prophesied, that on the last days, He will pour out His Holy Spirit, na makita natin na wala pong nakaligtaan ng Diyos. Walang na-miss ang Diyos, kundi lahat tayo ay Kanyang pinupuspos para maging builder tayo sa Kanyang kaharian. So thank you talagang, sabi ko, Lord. Dati-rati parang binabaliwala ko lang yung mga bagay na mag-build, but I pray that this year 2024 is a year
Sabi ni Pastora mi yung talagang supernatural release. Wow, hallelujah. Marami pong i-release ang Diyos sa atin as we continue to build co-workers in God's kingdom. Sabi ni Lord Jesus Christ, the harvest is plentiful, but the workers are few. So ask the Lord of the harvest to send out workers at isa kanyan kapatid that we will work together, that many people will come to know the Lord through you, through me, at sa mga taong dadalhin pa sa ating mga kalagitnaan. So I pray po, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ama naming Diyos na pakapangyarihan sa lahat, Lord God. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord, O God, sa kapangyarihan mo. Salamat sa iyong pag-ibig at sinugo mo ang iyong anak na si Jesus para kami, Lord, ay may balik, Lord, sa iyong presensya. Lord, hindi po natapos, O God, ang biyaya mo sa amin. Nung si Lord Jesus Christ ay umakyat sa langit, sinugo mo ang iyong banal na Espiritu. Kami po, Lord, ay pinahiran mo ng sariwang kapuspusan ng banal na Espiritu. Kaya sa oras na ito, Panginoon, nagpapakumbaba kami sa iyong harapan. Kami po, Lord, O God, ay patuloy na naninikluhod sa iyo, Panginoon. Na hindi, O God, ang kagustuhan namin ang siyang masunod, kundi ang kalooban mo sa magitan ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Lord, lahat po ng mga iglesia ay gustong maranasan ang iyong banal na Espiritu, na hindi ang programa ng tao ang siyang makita nila, kundi ang kapangyarihan mo. Kaya Panginoon, igawad mo po, Panginoon, ang iyong sariwang pagbabasbas sa bawat gawain mo. I lift up every church, so God, worshiping you in spirit and in truth, Lord of God, that the power, the anointing, and the manifestation of God, of the Holy Spirit, will continue to fill, Lord of God, every gathering. And today, Lord of God, Lord, present ourselves before you, being the temple of the Holy Spirit, of God. Refresh anew, Lord of God, the Spirit in us. Rejuvenate, Lord, the Spirit in us, oh God. Lord, keep that fire continue to burn in us again, oh God, that we can continue to fulfill your will here on earth, oh God. I pray, Lord, oh God, that as you bestow, Lord, oh God, that anointing, Father, that we can also be sensitive what your Holy Spirit is dictating unto us right now. I pray, loving Father, that you will fill us into overflowing, that we can be productive, that we can proclaim, Lord, oh God, the things that you have done in our lives, that we can perceive, Lord, things that you want us to see, oh God, and we will be promoted, oh God, and Jesus will continue to be seen upon our lives. Today, loving Father, we thank you, Father, for everyone who is in this daily life sharing broadcast, oh God. Even those who will be reviewing later, oh God, I pray, Lord, oh God, that you will give, Lord, oh God, that desire, that you will fill them, Lord, with that anointing. Ang anointing na ito, Panginoon, ang siyang nagbibigay sa amin ng sigla. Nagbibigay sa amin, Panginoon, ng sariwang pag-iisip, Panginoon. Paano namin magawa ang iyong kalooban. Dalangin ko, Ama, Panginoon, na patuloy namin, O God, pagbibigay ng buhay namin sa iyo, O Lord, ay patuloy mo kami, O God, lukuban, O God, ng iyong kapangyarihan, na hindi ang kagustuhan namin ang siyang magawa namin, kundi ang kalooban mo, Panginoon. Bigkisin mo kami, Panginoon, ng iyong pag-ibig. Patuloy mo kaming akayin sa banal mong presensya, sa dakong kabanal-banalan na ikaw ang siyang aming nararanasan, Panginoon. Banal na Espiritu, patuloy mo kami gabayan na ang buhay namin ay maging isang kalugod-lugod, O God, sa harapan ng aming Ama. Salamat, Panginoong Yesus, at tunay nga, nung umakyat ka sa langit, ay hiniling mo sa Ama. Hindi mo pinagkait sapagkat gusto mo kaming maggamit sa iyong kaharian, Lord, O God. Kaya sa oras na ito, Panginoon, pinagkakatiwala namin, Lord, O God, lahat ng aming ginagawa. Ikaw ang siyang patuloy na kumilos, manguna. Ikaw ang siyang patuloy na yumakap sa amin, Panginoon. Bigkisin mo kami, Panginoon, ng pagkakaisa, Panginoon, sa banal mong Espiritu, Panginoon. Hayaan mo ang mga salitang natututunan namin ay hindi lang salita, Lord, sa aming isip, kundi salitang na isasagawa namin, Panginoon. Lord, hubugin mo kami. Sinabi mo sa iyong salita, Lord, sa Ezekiel,
I will remove the heart of stone and replace it with the heart of flesh, and I will put my spirit on them so that they will carefully obey what is written on them. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, salamat. At tunay nga, ikaw ang Diyos na pakamangyarihan. Gamitin mo ang bawat sa amin, Lord, sa pagpapalaganap ng iyong kalooban. Hayaan mo, O God, ang iyong banal na Espiritu, ang siyang patuloy, Lord, O God, na pumuspos sa amin para ang kalooban mo ang siyang patuloy namin magawa, Panginoon. Maraming salamat sa pagkakataon na ginamit mo ang ilingkod mo. Wala akong pwedeng itaas kundi ikaw lamang, Panginoong Yesus. Salamat, Lord, sa programa ng Daily Life Sharing at maraming mga tao ang nakakakilala sa iyo sa pamamagitan nito. Hayaan mo ang mga salita. It will accomplish the purpose why you sent this word to them, O God, so that their life will truly, Father, ay gamitin mo rin sila sa mga lugar kung saan mo sila dinala. Lord, thank you for the life of Pastor Dong, Pastora May. Thank you, Lord, for the Hub of Christ sa Parañaque at sa lahat ng mga lugar sa Pilipinas wherein your church is being established. I pray for every pastor, every leader, O God, na ginagamit mo. Let that anointing flow upon their lives, O God. Kami man din, Lord God, dito sa Australia. Thank you, Lord, O God, that Australia is the great southland of the Holy Spirit, O God. And we implore, O God, your presence upon our lives that we can convey your message to the people, O God. Tunay nga, Lord, ang daming mga nationalities dito sa Australia. So I pray, Lord, O God, that you will open, Lord, that opportunity again that we can continue to declare, Lord, sa mga taong ito. Salamat, Panginoon, at ginamit mo ang lingkod mo para ihayag ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Truly loving Father, we have to build bridges and we can continue to be anointed to build, Lord, in your kingdom. I pray that you will continue, Father, to fill us into overflowing, that whatever we do, you, Lord, being glorified. Thank you so much for the privilege that we can give to you the highest praise, glory, and thanksgiving. And I ask this, O God, in Jesus' powerful name. Amen and amen. Maraming salamat po sa pakikinig, mga kaabangers. I pray that the Word of God today will continue to dwell in your hearts, that the name of our God will continue to be worshipped in every life, pamilya na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Salamat po and God bless you all. Bye-bye po!